Okay. Second. Unit of temperature na tayo. Una, centigrade. Tanong. Ano ang pinakaginagamit sa tatlo? Yung ika-4. Ayan, yun yung Rankine. Ano ang pinakagamit? Aha. Yun ang akala natin. Kasi Pinoy tayo. Pero ang ginagamit po, Kelvin. Po. Pakilagay na lang po dyan that Kelvin is the most commonly used. Sulat mo na lang, sir, please. Bakit po siya? Nalagyan muna natin ha. Ang basehan po ng temperature talaga, ang medium na ginagamit is tubig. It's either melting point, or boiling point, or freezing point. Okay. Umpisa natin ng Celsius. Ang 0 dyan, matik, melting point yan siya. Meaning to say, pag 0 degrees Celsius lang ang meron dyan, ibig sabihin parang wala. Tama? Parang wala, di ba? Apo. That is, matutunaw po ang ice. Pag 100 degrees Celsius naman po, kukulo po yung ice. Ay, kukulo po yung tubig. Nakuha ninyo? Okay. Sa Fahrenheit naman, mas mataas yung number na ginagamit. 32 degrees is the melting point of ice. Mas mataas ang gamit niya na number, kaya nga po, ang kanyang boiling point is 212 degrees. May mga formula po yan. Huwag nyo nang alamin yung formula. Hindi naman po lumalabas ang conversion pagdating sa board exam. Alam nilang mahina tayo sa math. Opo. So, huwag na kayong mag-memorize ng formula. Ngayon, ba't dyan ko nilagay? Tanga. Sorry naman. Ito po yung explanation, guys, oh. Kung bakit po Kelvin ang ginagamit, kasi absolute po siya. Kelvin, aka absolute. Yan. Apo. Isipin mo sa kanya, hindi siya naniniwala kay Celsius at saka kay Fahrenheit. Kasi sabi niya, 0 sa kanila or 32 melting point ng ice. Tama? Ngayon, paano yung freezing point? Sabi ni Kelvin. Tao yung mga yan. Ang sabi ni Kelvin, absolute dapat tayo. Basta wala na pong thermal energy. Wala na pong presence ng heat. 0. Wala na pong mas mababa pa dapat sa 0. Sabi niya ganyan. That is, sabi niya, kung gagamitan mo po ng Celsius or degrees, or Fahrenheit, isipin mo ang freezing point po, freezing point ito, pakilagyan na lang po guys. Ang freezing point po ng water, kung Celsius ang gagamitin mo, negative 273.15 degrees Celsius. Mag-ice ka na gid. Pero kay Kelvin, hindi basta wala ng thermal energy. Ba't ko pa i-compute? Wala na nga 0 na nga Mas mababa pa ba? Ang problema, yung math kasi ang gagaling. Yung sa graph. Di ba pag lumampas na po dito sa kabila, yung 0, di ba negative na? Yun ang iniisip ni Celsius at ni Fahrenheit. That is, negative 459 degrees Fahrenheit ang freezing point ng water. Sa Kelvin, basta wala na pong heat, 0 na. Ang sunod po dyan, Rankine, R-A-N-K-I-N-E. Rankine. Pero sir, bakit hindi po siya ginagamit? Kahit na ang ginagamit niya, absolute 0 pa rin. Same niya ang ginagamit nung Kelvin. Kaya lang kasi, hindi siya ginagamit kasi meron pa rin po siyang representation ng tinatawag po ninyo na freezing point. Ang freezing point pa rin po niyan is mataas pa rin siya na number. Kaya nga hindi ko na siya in-include kasi nga po, yan tatlo lang naman ang naglalaban talaga pagdating sa temperature. Pag Pilipinas ang pinag-uusapan, Pilipino, Celsius talagang ginagamit natin. Celsius po talagang ginagamit natin.
Kaya pag pumunta kayo doon sa amin sa Siberia, pag itapon mo yung tubig, kumukulo, magiging ice. It's because hindi sila gumagamit po doon ng degree Celsius. Bakit man? Mahihirapan ka lang daw mag-compute niyan. So sa kanila doon, 0. 0 Kelvin. Wala ka nang iisipin pa. Basta 0 Kelvin na sa kanila, mate, ice, nag-ice ka na dyan sa lugar na yun. May mga lugar na gano'n na kumukulo yung tubig, itapon mo, magiging ice din siya. Ganon, so sobrang kalamig sa lugar nila. Again, ang tatandaan nyo lang po dyan yung tatlo. Centigrade or Celsius, Fahrenheit, at saka Kelvin. Ang pinaka-ginagamit is Kelvin. Ang tatandaan nyo lang po dyan, Kelvin is absolute zero. Pag sinabi mong zero, wala na pong thermal energy. Wala na pong heat. Wala na talaga lahat. Samantalang sa centigrade kasi, zero sa kanila, melting point pa lang. Paano yung freezing point? Opo, yung freezing point nila, yan eh, negative 273. Diyan pa lang magkakaroon ng freezing point ang water. Water yan siya. S unit of temperature. 5 ways of heat production. Chemical. Pag chemical, matek, that is rapid oxidation. Mechanical, mano-mano. Rubbing of two objects. Nakasali pa ba kayo jamboree? Wala na ngayon, no? Wala na mga boys. Mayroon pa man, pero hindi naman masyado. Yeah, Boy Scout, Boy Scout. Diyan ang unang time na nakakreate kayo ng mechanical na fire. Diba? Nirap nyo po yung stick sa isang bato or yung bato sa bato. No? That is mechanical na tinatawag. No? Mali man yung ginawa ninyo. Sa akin, Boy Scout ako talaga noon. May dala akong lighter. Boy Scout, laging handa. Magtataka sila, uy, bilis nyo naman nakaka-create ng apoy. Boy Scout na yun, laging handa, may lighter. Electrical. Ito naman siya guys, ang lalagay nyo naman dyan, most dangerous. No, most dangerous cause of fire is electrical naman po. May dalawa po yan, natural at saka man-made. Yan. And then compressed gas, yun na yung sinasabi natin kanina, no? The molecular activity of a gas compressed is greatly increased kapag ka po heat production ang pinag-uusapan. So, mas compressed, syempre, mas nagbibigay ng heat. Then, nuclear, inulit lang din natin, that is the product of splitting. Splitting is fission, and combining is fusion of atoms or atomic particles. Yun lang naman about sa production of heat. Ayan, punta tayo sa heat transfer. Heat transfer tayo. Sa heat transfer, tatlo lang. Kaya medyo nakakalito din minsan kasi nga sa photography mayroon din pong mangyayari depende sa object, no? May mga tinatawag kayong reflection, refraction, transmission, mga ganyan, di ba? Depende rin po yan siya sa object, di ba? Apo. Ngayon, ang focus natin is transfer of heat lang talaga. Conduction, dumikit. Direct contact. Hinawakan mo yung bagong luto na kanin, hinawakan mo yung kaldero na may bagong lutong kanin, matik, mapapasok ka. Because the transfer, the heat was directly transferred to your skin. Na? That is conduction. Kapag ka naman convection, dapat yan, ibig sabihin yan, steam, nainitan lang. Tama? Ibig sabihin, it is because of the circulating medium, usually liquid or gas, ikaw ay natapapaso or natatransfer yung heat. Katulad yung kanina, pagbukas mo ng kaldero, natapat yung mukha mo, dumampi yung gas, matik, naglakbay, matik, nainitan ka. So that is convection. At yan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng spread of fire. Hindi nyo naman hindi nyo naman sinindihan yung kabilang building pero bakit nasunog siya? It is because of convection. And then radiation, sa radiation naman, syempre light lang talaga yan siya.
Light lang naman din ang nagra-radiate through the waves of light. Tama? Sa light din, dyan yung ginagamit yung photography. Diba? Tawag nyo naman dyan, wavelength. Tama? Kaya mayroong nahati ang light. Yung light na nakikita, visible light, at yung invisible light. Diba? Yung visible light nyo doon, yung red, blue, and green. Pag lumampas na po dyan, infrared. Pag lumampas na po dyan, X-ray, ultraviolet, hindi mo na nakikita yung mga lights na yan. So yan, radiation naman po, ginagamit mo po dyan is, ginagamitan mo kadalasan nung nagbo-boy scout kayo, ginagamitan mo ng concave na glass. Tama? Concave na glass. Tama? Apo. Concave and convex, so anong pinagkaiba? O bago lang kayo nag-forensic. Saan ang positive? Saan ang negative lens? Concave lens at saka convex lens, pareho lang naman yan siya sa positive at saka negative. Saan ang positive? Saan ang positive lens? Kasi minsan nakakalimutan mo na pagbabaliktad mo yung concave at saka convex. Actually, yung thicker center, thinner edge. Thicker center, thicker center, thinner edge. Thicker edge, thinner center. Di ba ganun po yung concave at saka convex? Pero saan doon, sir? Saan din yung positive at saka negative? Ito lang tatandaan nyo para hindi kayo malito. Yung convex lang tatandaan nyo, convex. Convex, X. Patayuin mo lang. Tama, X. Patayuin mo lang yung X. Positive lens po yan siya. Okay po. Ngayon, pagdating naman po sa thicker center, thinner edge. Thicker center, thinner edge, or thinner center, thicker edge. Ganun po yung tsura niya. Magkapareho po yan siya ng nakikita nyo mga glass. Isa naman. Tama. Okay. Saan dyan ang convex? Saan dyan ang cave? Saan dyan ang cave? Pareho lang po sila. Tama? Ito po yung tinatawag nyo concave. Ito yung may cave. Huwag yung tingnan na pa ganyan, ha? Kasi tinitignan mo naman yan pag ganun eh. Ayan. Parang may cave po siya. Concave. Negative. Positive. Kung di mo matandaan yung X na patayuin mo, edi yung cave ang tandaan mo. Sino bang may cave? Babae. Negative. Negative ba ng babae? Positive ba ng lalaki talaga? Oo. Sa representation, babae is positive. Babae is negative. Lalaki is positive. Okay. Oxygen. Tapos na tayo sa fuel. Tapos na tayo sa heat. Oxygen na tayo. Okay. Ito po yan siya. Huwag nyo na pong pakialaman yung 79%. Ito lang tatandaan nyo. Basta 21% lang tatandaan nyo dyan. Okay. Kung ito yung air, yan, 21% lang dyan ay oxygen. 1% po dyan, argon. Hayaan mo na yan, yung 1%. 1% argon yan. Okay. The rest, 78%, nitrogen yan. Ang focus lang po natin is yung 21%. Tama? Okay. Kaya mabuti. Ito na yung 21% ng air. Tama? Buuin natin para mas madaling maintindihan. Ito ang tatandaan mo rin. 21% lang din ng ito air. Ito po ngayon, oxygen na. Kunuha natin yung 21. 21% lang din dyan ang kailangan mo. Masustain ng fire. Eh di kung lahat yan nandyan, eh di mas malakas, mas mabilis ang fire. Tama?
Kasi nga, ang kailangan mo lang is 21% of that oxygen. Kumbaga pa, 21% of the 21% of air. Ang hirap, di ba? So, ganituhin mo. Buuin mo muna yung 21% na yon. Oh, naging 100% na siya na oxygen. Tama? Tama. Okay. Sa 100% ng oxygen, 21% lang ang kinahanglan mo. Masustain ang fire. Ayan na po. %12 kulang. Anong ginagawa mo? Pag nagsusunog ka, anong ginagawa mo kadalasan? Paypayan mo, di ba? Kasi kulang ang oxygen niya. Hindi ibig sabihin kasi guys, may hangin dyan, open space yan siya. Matik yan siya, pumupunta agad siya doon. Kaya nga minamano mo. Paypayan mo, pa. Kailangan ng mas marami niya pang oxygen. Ibig sabihin nun, hangin lang yung iba doon. Hindi naman kailangan nung apoy, ang hangin na buo. Ang kailangan niya lang, oxygen lang, pare, oxygen. At hindi mo kailangan lahat ng oxygen na yun. Ang kailangan mo lang, 21% lang ng oxygen na yun. Ganun lang. 12%, hindi talaga. Kulang. 14 to 15% flash point pa lang. Ibig sabihin, mag-ignite pa lang. 16 to 21%, fire point na siya. Ibig sabihin, nasusunog na siya. Ganun lang kasimple, guys. Ito lang ilalagay nyo dyan, oh. Ito, sa flash point, yan. Masindihan. Ibig sabihin, ignition. Ito naman, masusunog na. Po, ibig sabihin, burning. Fire point and flash point. Sir, malibog na may unya na pod, sir. Opo, malibog na pod mo unya. Kasi, generally, yun yung ginagamit. Pero, specifically, ginagamit din po ang fire point at saka flash point, doon lang po yan sa liquid. Sir, pero generally, ginagamit pa rin po siya sa lahat ng fuel? Yes, ginagamit pa rin po siya sa lahat ng fuel. Pero, specifically, ginagamit mo ang flash point at saka fire point, ginagamit po siya sa liquid. Apo. Nawa? Mamaya, maintindihan niya. So, that's about oxygen. Grabe talaga. Sulat. Sige. Again, pag tinanong sa board exam, kailangan mo ba lahat yung 21% ng oxygen sa pagsunog? Hindi. 21% lang ng oxygen ang kailangan mo. Yun na yung illustration, guys. Hindi mo kakailanganin yung 21% ng air. Ang kailangan mo lang doon is 21% ng 21% of air. Nagets? Kumbaga pa, kung gagamitin mo yung air, kung gagamitin mo po ito, 21% lang ang kailangan mo din ng air para magkaroon ka ng fire. Sir, present lahat ng oxygen doon. Di, swerte ka. Pasungawan mo sa oxygen tank. Paspas na. Pure oxygen na mo. Tama? Sana guys, still, we have 21% sa ating atmosphere. Kasi pag bumaba na po yan, napapansin nyo, marami na po nagkakaroon ng yung mga younger generation. Maaga na po nagkakaroon ng sakit sa baga. It's also because of the scarcity of the presence of oxygen sa air. That's why also gina-require ang emission tests. Kasi baka darating yung araw guys 2050, 2065, 2100. No? Baka po hindi na po bag ang dala natin.
Baka oxygen tank na. Kasi hindi na po free ang oxygen. Yan ang pinaka-precious, guys, sa mundo. Binubuhay ka eh. Saan galing yan, sir? Punong kahoy. Nakala niyo? Kaya nga mapapansin nyo dito, guys, oh. It should be colorless, odorless, tasteless. So, ibig sabihin, sir, pag may amoy yung hangin, that's not pure oxygen. Nakaamoy ka ng utot, hindi mo pwedeng kunin yan. Hindi mo yan pagkain. Pagkain yan ng punong kahoy. Baliktaran di ba? Oxygen, nire-release ng plant, kinakain natin para mabuhay. Tayo naman, nagre-release po tayo ng carbon dioxide. Ang pinaka-example is, mag-utot ka. Hinga mo, guys. Ibuga mo yun sa sarili mo. At hindi naman sinasabing mabaho, pero may amoy. Imposibleng may hinga na walang amoy. Mayroon po yan siya, guys. Kasi, give and take po yan ng ating nature. Kaya kung isipin mo, no? Grabe kagaling ng Diyos. Pero sa atin sa Pilipinas, ang pinaka-precious, gold, diamond, hindi oxygen. Bakit, guys? Kasi, guys, kung mayroong ibang planet sa mundo na abundant ang oxygen, sana na nabuhay na sa ibang mundo. Wala eh. Kaya nga, ang pinaka-precious is oxygen. Classification of fire. Based on causes. We have spontaneous heating or spontaneous combustion. Ang pinaka-example na po niyan, ano? Ano nga example? Isa lang? Ano nga? Volcano. Okay. The gradual rising of heat in a confined space until ignition temperature is reached. Sir, ang Lake Cebu, meron? Ha? Ang Lake Cebu, sir, meron? Yes. Kaya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng fish kill. Opo. Yun lang, hindi talaga siya masusunog talaga. Bakit, guys? Tubig eh. No? Tubig eh. Mas marami siyang tubig eh. Radiation of sunlight. Yeah. Ano naman yan siya? That will cause, ayun na nga, concave. That will cause forest fire sa ibang bansa. Yun ang pinagkaiba. Minsan din, guys, bakit natural cause talaga siya? Tingnan mo yung sa California. Yung hindi nila in-acknowledge ang Diyos. Sa California, na-remember niyo yan? Kadalasan kasi ng forest fire, accordingly nagkakaroon lang talaga ng forest fire kung tiglagas ng dahon din. Ibig sabihin, dahong laya, yun siya. No? Pero sa tunga time, amo ganit na siya nga questionable. Kaya nga hindi man tiglagas sang dahon sa California, pero nagkaroon ng forest fire. Oh? Lain gid magsunggod ang Ginoo. Tinuod na. Ang ulan, ang bagyo, malikayan pa, no? Pero ang lindol, punyeta ka. Kahit anong tibay ng structure mo, pag pinagalaw ka talaga, wala na. And lastly, lightning. Isa pa lang ang nakilala kong nakasurvive ng lightning. Nakapasa na air cream na siya ngayon. Opo, last exam. Taga Digos. Ayan. Natamaan daw yung kiosks, yung waiting shed na pinondohan nila kasi malakas yung ulan. Pero buhay siya. Sabi ko, baka may powers ka na, ha? Baka hawakan mo lang yung bakal, ma-welding na, ha? Huwag naman. Kasurvive. Sino gani itong electrician? Basta may kakilala ka mo, taga-Isulan, taga-Bagumbayan yata na siya. Ato, mas kilala mo, part? Itong dati nga trabante sang sukil ko, nga na kuryente. Basi kilala nyo, taga-Bagumbayan yata na siya, or taga-Isulan. Guys, ang kuryente, ano na lang ang
ang current sang kuryente compare mo sa lightning. Hindi kanina nila madakpan-dakpan eh. No? Nang may ara gid sila sa ginhimo nga system nga i-collect niya tong power sa lightning. Wala gid buka gid. Hindi gid nila makaya i-store ang voltahe sang lightning. That is why it is a natural cause. Ere accidental cause. Okay sa pandra, sino ang electrician da? Kuryentisan. Sino mga kuryentisan da pero wala sang NC2 NC2. These are all your accidental causes, guys. At ito po yung mga nangyayari sa ating bahay. Yan. Unahin po natin yung may pinakamadali dyan. Pero ngayon, actually, hindi na masyadong existing yan. Because of the advancement of technology na rin na ina-apply nila sa ating mga components and appliances. Unahin ko yung pinakamadali dyan, guys. Induced at saka overheating of electrical appliances. Pero ngayon, wala na. Alam kong guilty po kayo dyan. Ako din guilty din po. Okay. Alam mo yung pinatay mo yung electric fan, pero hindi mo binunot yung saksakan. Mga boarding house nyo. Actually, mayroon pa rin pong dumadaloy na kuryente dyan. That is why, minsan, kapag may malfunction na po yung electric fan or appliance, no, na hindi niya na nakokontrol yung dumadaloy na current, mag-overheat din siya. Opo. Taga-SKSU daw to. Matanong ko lang. Taga-SKSU daw tong napatay. Disgrasya. Classmate nyo? As in, barakada ninyo? Dalawa man daw sila. Babae, lalaki? Mag-uyab. Patay silang dua. Parehong crib. Classmate nyo mismo. Nga, na tabo? Damo-damo version nga na gawas. What's the reality behind? Actually, naagyan ko siya. First time ko nag-duty for how many days sa October, ha? 24. Kaya mo nang pahuway ko from review. Nag-duty ko, late pagid, amo na lang gani. Ang duty ko sa October 6, October 7, kag October 24 lang. Nagyan ko pagid to. Wala na ako nakichismis eh. No? Ano natabo? Kaya pag-agi ko dito, wala na eh. Ara na eh, ginatanggal ang debris eh. Ano ginang natabo? Sa istorya nga nagagawas. Nga nang confirm. Ang teacher. Daw na ping-pong balaw. No? Amo daw na. May nagagawas man nga istorya, sila daw na overshoot. Sila daw ha. Hindi man. Hindi ko kasi alam. Hindi kasi natin alam eh. Nag-review sila. Barget horot. Nasunog gidbla, no? Ang baro ko kani pagkakita ko, hindi pa mo to sa video. Nauna ko sa video eh. Atong hambal niya Innova, hindi man to Innova. Rush man to. Oo. Actually, nagyan ko na. Actually, gintawagan man ko sang akon nga ate. Kaya pagkakita niya sa to, kay balaan niya nga naghalin na ko, tinaka-NMAX man ko sa to nga time, abi na ako. Grabe ka naman. Di wala man ko gasabat kay gabiyahe. Sabi niya, as in. So, teacher. Sino ang teacher dito? Ang Rush? Or ang Rush? So, ano ka nito? Isa Ertiga? Swift. So, minig sabihin, ang Swift patakurungkod. Ay, pang-ana. So, nag-overshoot siya. Ang doktor, nagasunod. Patako kaya nga. Diba? For example,
Gusto ko lang makikwento. Pasensya na. I will just steal a minute of your time. Apo. Di ba mo man ang dalan, dara oh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama? Tama mo man na. So meaning, ara sila sa out. Amo na yung ano ha, boundary. Amo na yung boundary. Din sila. Ara sila dire? Inner lane sila? For example, nandito yung doktor. Nandito yung doktor. Nag-overtake sila dito. I see. Tapos, are, overshot. Are. So, pag overtake niya, ara na siya diri nga part. Ara man dire. So, napungkit, napatos pagid. Okay. Tingalaman ko, ang guba sini dire. Ang guba sini dire pod. Daw na spin, kag ispinan man, no? Usually kasi, kapag ako nag-drive dyan, guys, pag ako nakasasakyan, dito ako dumadaan. Or dito. Kasi talaga, kung dito ka, guys, medyo mabilis ka, nasa 80 ang takbo mo, umaagaw ka talaga ng konti. Promise, actually. That is why sa akin, kapag nandito ako, dyan ako dumadaan, dito ako sa pangalawa or pangatlo. Kasi kung dito ka galing sa gitna, tapos paana ba na after ng checkpoint, baba mo sana. Medyo pabilis ka. Kung ang speed mo dito guys 80, actually nagkakain ka ng konti. Pero kung motor naman ako pa uwi, matik dirigid ko magagi. Ako na ang prinsipyo ko mag-driving sa curve. Kung motor ko, diri ko. So tama, gali, abi. Pagpupuli ko ulan, namangkot ko sa mga store, kaya nagpundo ba. Ang istorya, tanang isang tindera, mag-asawa daw, tapos may dala daw nga cake, kay birthday daw sang bata nila. Grabe kinang istorya sang Pinoy, no? Puga. Kampal ko daw, hindi man. Grabe, no? Is it a criminal liability? Is it a criminal liability muna? Yung, let's say, ang nakabangga talaga yung teacher. Is it a criminal liability? It's not. Quasi-delict lang yan, 366 tsaka 367. Quasi-delict, hindi po siya criminal. Parang lang. Quasi means parang. Reckless lang yun. Ano apelyido? Lusaria? Lusaria? Halong ha? Halong. Kwento na lang talaga kayo. Induced. Induced naman, sudden increase. Ito naman nangyayari pag brown out, balik, brown out, balik, brown out, balik. Okay, ganito po nangyayari dyan. Ngayon, okay na yung mga appliances natin ngayon eh. Mga ref, may mga inverter na din kasi. Ayan. Mga cellphone, di ba? Kasi dito sa overheating, maalala nyo itong mayara ka mo sang cellphone nga Nokia or tong Samsung nga dipindot. Nga dapat i-charge mo siya, hindi mo i-charge overnight. Kaya dapat mabantayan mo. Kaya kung masubrahan, magburot ang iyang battery, tama. Subong abi ang cellphone, may auto off na siya, shut off. Kung naabot niya ng 100%, hindi na siya maghatag pa sa charge, no? Ari naman lain guys. Kay tungod sa pagbalik kag pag brown out, balik brown out. Bigla lang na siya maghatag sang kuryente. Sudden increase.
Amo na siya kis makaguba sang appliances ang ginahimo sang sukil ko. Amo nang hambal sa mga tao, tama? Pero ngayon hindi na po yung nakakasira, guys. Kasi bakit? May mga mechanism na nilagay dyan sa ating mga appliances na hindi po siya ganun hindi niya po ganun tatanggapin yung tinatawag po natin na induced current. Dati, tingnan mo, fuse box. Kapala mo sa fuse box. Sino pa may ara sina? May ara pa sina sa amon sa may parking area. Nang plangka. Tapos ang sulod niya may aras ang nakaputos nga daw battery nga pula. Okay. Ang tendency sinabade, pag magbalik ang kuryente, kusog. Hindi niya man kaya. Masunog siya, tama? Anong ginbulos natin sa fuse box? Circuit breaker. That's very good. Bakit? Pag once ang circuit breaker mo, for example, 30 ampere lang. Di ba 30 man yan? 30, 45, 60. Ganyan. Ang 60 mo main. Kunyari, eto 30 sa mga suga. Nagbalik ang kuryente. 45 ang ginhatag niya. So, hindi niya kaya. Tama? Hindi niya po yun tatanggapin. Anong gagawin niya? Di ba? Magbalik siya. Magbalik siya, mag-shut off siya. Yun ang kagandahan neto kaysa sa fuse box. Ang fuse box sa loob niya gintanan. Amo na siya masunog. Tapos kung ang fuse box nyo, dugay-dugay na wala na na pababa. Budlay pag hindi pababa. Nangkakalawang na balaw. Ang pangit pag dito, guys. Hindi siya insulation ba? Mag-create din siya sa spark. Kay bakal man ang plangka. Hindi katulad ng circuit breaker, guys. Yung plastic niya yan, hindi po yan siya masusunog talaga. Agad-agad. Kasi nga, insulation yan siya. Mo nang ginagamit natin. Ang budlay dira, arcing, sparking, and short circuit. Pareho lang lahat yan. Nag-spark tanan na. Ang pinagkaiba lang ganito. Sparking. Nagdikit. Ang dalawang kontak. Kontak o kontak? Okay. Hindi man pwede, guys, nga. For example, kurente ko kung kurente siya. Mag-amo lang kami sini, makurente na siya. Hindi man, di ba? Dapat i-contact ko again. Tama? Di ba? Para mag-spark. Tama? That is sparking. Okay. Arcing, may gap. Okay. Sino nakatambay sa balaan ko na eh. Ano yung balaan niya man? Pag-inom kami, isang barkada ko, dito kami sa may substation, isang kuryente. Dira sa Lambayon. Ang isa ka contact ba may ara na siya sa certain distance. Kaya kung wala na siya sa certain distance, na-compute na nila, maabtan niya gina. Bakit? Ang kuryente pala hindi ganun. Na makita siya, searching for device, kumbaga ba? Anak na siya. Okay? So, dapat, ang isang charge at isang charge, mayroon po dapat silang certain distance para hindi niya maabot. Pag hindi po yan sa certain distance, for example, pumasok po siya sa kaya niyang abutin, spark pa din actually ang mangyayari. Kaya lang kasi hindi dumikit. May certain distance, may gap. Tandaan ha, gap. Kung hindi niya man gamitin yung gap, edi certain distance or distance. Nawa na niya? Okay. If that gap, may mag-fill in sa gap nga mo sina. Sample certain distance gid siya, hindi gid na sila mag-abot nga duha. Mag-abot gid sila kay lapitanay sila nga duha. Okay, arcing. Hindi na sila mag-abutanay kay layo na gid siya. Na-compute na nila nga hindi na sila mag-contact gid. Okay. If a foreign object is specifically a low resistance, may mag-fill in nga gap. Kadalasan nga gap na naga-fill in, tubig. Kita mo sa mga postes ng kuryente, kung maulanan, ng kusog nga ulan. Tama? May mga gap man na sila mga kuryente, mga charge.
Pero tungod kay matubigan, may nag-fill in sa gap, tama? Ang tubig kay good conductor of electricity man, tama? May mag-fill in ng gap. Yun yung nangyari doon, tol, sa substation. Nung nagka-brown out ng matagal, nung sumabog yung yung substation ng Lambang. Hindi naman sumabog talaga lahat. Amo na yung gap, tol, oh. Hindi na mag-abot, di ba? Hindi na pwede mag-arsing yan. Hindi rin pwede mag-sparking. Kaya hindi talaga yan mag-abot. May hilaga. Amo na yun. Dako hilaga, sir ba? Pati ikog. Pag lumpat sang hilaga, abot pang ikog niya dito. Pag lumpat niya dire, abot, nag-spark. Short circuit. Isa man kay rason, ang gamay nga kuryente nga gamit niya, mag-contact naman sa isa nga mas dako. Nan. Amo na siya nga dapat putson nyo sang tarong ang inyo nga mga wiring sa balay ninyo. Kaya po ngayon, bawal po ang wiring na nakalabas na. Ayan, dapat, ito, nakalibing. Katulad nito, nakalibing. Ito, wala ka na makitang wire nakalibing na po. That is to prevent short circuit. Sir, bakit kung naka-expose, sir? Makit-kit sang daga. Apo. So, makita mo na tong bronze niya. Tong ginakawat nyo, balakang ibaligyahaw. Oo, balaan nila. Balaan nila, bala. Na, kag ibaligya mo nila sa tubangan sang pitmart. Mahal bala, no? Amo na siya. Ang tatlo, 1, 2, and 3. Same lang. Mag-spark na siya. However, magkakaiba lang po sila ng pag-spark. Are, nagdikit. Are, nangita. Are, may nagtulay. Nawa? Are, love at first sight. May spark. Are, nangita. Searching for device. The Bluetooth is connected successfully. Yan isa naman, may nagtulay. Kadalasan yung nagtutulay, may gusto rin sa tinutulayan niya. Ganun. Oo. Sige, ako magtulay sa'yo kasi kakilala ko siya. Yun pala, may gusto din siya. Storyahin. Intentional. Okay. Pareho po lahat yan silang magka-create ng sunog. Okay. Tap. Trailer, accelerant, at saka plant. Okay. Yun yung mabuti. Nilagay mo dyan, sir, bakit meron pang inilagay na iba dyan? Incendiarism. Okay. Pag Pilipinas mo tsaka US, arson po kasi ang tawag. Basta intentional na fire. Pag po sa Westerners, mga English-speaking country, mga British ba, anak? Yan. Ang tawag namin doon is incendiarism. So, wag kayong malito na naman, ha? Mahilig pa naman ang examiner ninyo na gumamit ng ibang terms. Baka ginamit niyang term, hindi arson, incendiary ang ginamit niya. Apo, wag kayong malito, ha? Incendiary is also an arson. Magkaiba lang po ng gamit. No? Daw, kwan ba? Daw, diri sa Pilipinas, tomato. Sa uban, tomato. Pareho lang na. Okay? Same lang, kamatis na siya. Okay? Bago ako mag-explain. Tingnan natin yung, wala pa pala kasi kayong lo, no? Pero si Sir Gura ang nag-book to sa inyo. Okay. Coming from a JD. Sige. Tatlong senaryo to. I'll ask for your knowledge. Pag original intention mo pumatay, ginamitan mo ng fire. Murder by the use of fire. Tama. What if original intention mo, for example, patayin mo siya.
Hinintay mo pa siya na makadating sa bahay nila or boarding house niya or apartment. Sinunog mo yung apartment or boarding house niya or yung bahay nila para mapatay mo siya. And that is your original intention, patayin siya. Kaso, crime. Ano? You cannot complex nga, same high-level crimes. Oo. You cannot say, pag pinatay mo, ni-rape mo, tapos pinatay mo, you cannot answer rape with murder. Tama? Answer. Ano. Original intention, patayin. Para mapatay mo siya, hinintay mo siya makasulod sa balay, sinunog mo ang balay, patay siya. Kaso, murder. Ano sa inyo? Okay, dalawa po kasi ang sagot actually dyan. Yung old, kaya nga tinatanong ko, kasi si Sir Gura, ang approach niya, old pa. Pero, alam kong yung bago nang tinuro sa inyo, kasi nga, nag-JD siya. Opo. Sige, mamaya ko na sagutin lahat yun. Pangalawa, what if the original intention is to burn? Tama? Dalawang senaryo ha. Hindi mo alam na may tao sa bahay. Ang original intention mo is to burn. Sinunog mo yung bahay. Putang ina, may tao pa na natutulog. Patay yung tao din. Nasunog. Kaso, crime. Iba lagi sagot nyo, guys. Ano sagot nyo? Arson. Absorb ang patay. Kasi nga, original intention mo is to burn. What if alam mo na may tao? Ang original intention mo is sunugin. Namatay yung tao. Alam mong na may tao dyan sa bahay. Pero ang intention mo, hindi naman siya patayin. Sunugin lang talaga. Pero alam mong may tao. Basta, sunugin ko ito, kahit na may tao pa dyan. Kaso, arson pa din. Absorb yung tao. Ganun ba yung turo sa inyo? Okay. Old po. Noong kami po ang nag-exam pa niyan, kasi may 2022 po na jurisprudence. Meron pang 2022 na jurisprudence. Okay po. Tingnan mo ha. Kapag ang original intention mo ay pumatay, sinunog mo yung bahay para mapatay siya, ang dati pong answer po dyan is murder lang. Absorb po ang arson. Bakit po? Kasi nga po, ang original mo is to kill eh. Tama? Sa kabila naman, original, dati, pag ang intention mo is to burn, at may namatay dyan, alam mo man or hindi, ang sagot po nung panahon namin, time namin, is arson lang. Arson lang kasi nga po, your original intention is to burn. The killing is absorbed. Nakuha niyo? Okay. Pakilagay po. People versus Soria and people versus Alsaan. Binago na po. Shh. Yung kaninang unang senaryo, guys, actually, tinanong yun ng isang estudyante, lalaki to, medyo marunong talaga siya eh. Tama naman yung question niya. Sabi niya, pag pinatay mo siya sa pamamagitan ng pagsunog ng bahay niya or pagsunog ng boarding house niya. Dati kasi murder lang, tama? Tanong ng bata, yun yung sinagot ko. Sir, paano yung nasunog na bahay? Tama? Sinagot ko siya ganito. That's correct. Paano kung boarding house yun? Sinunog mo yung boarding house. So, walang habol yung may-ari ng boarding house. Kasi murder lang. Tama. What if ganito? Dira balay nyo, gusto ta ka patsyog.
Rat-ratan ko sang Armalay, trrrr. Tama? Kaya muslot-muslot balay nyo. Tama? Tangina, wala kagalit da. Kaso, di ba impossible crime of murder yan siya? Or impossible crime of homicide? Kasi wala ka eh. May inherent impossibility. Sinong papatayin mo? Wala kang tao eh. Parang gano'n, di ba? Pero, yung buslot-buslot ka balay, anong kaso mo? Malicious mischief. Ibig sabihin, hindi mo man intensyon na sirain yung bahay. Pero assume, presume, di ba? Na nasira kasi nga pinabutokan mo eh. Ganon po ang inisip nila sa People versus Soria and People versus Alsaad. Ngayon ha, ito na pong i-apply natin ngayon. Pag pumatay ka, original mong intention, pumatay, sinunog mo yung bahay or yung property para mamatay siya, the crime would be murder and arson. Separate. Basta and ang ginagamit guys, separate crime yan siya. Okay? And with complex. Okay tayo? Okay. Sir, ano naman yung pangalawang senaryo mo, sir? Pangalawang senaryo. Sa pangalawang senaryo naman po, ginaya po dito sa kasong to, in-apply niya po yung interpretation ng robbery. Okay. Kasi dati po, pag may namatay dyan, dahil sa nagsunog ka, absorb po eh, ang patay sa arson. Arson lang talaga yan. Ngayon po, sabi niya, i-apply natin ang concept ng robbery. What is the concept? Pakitake note. In the event of arson, or on the occasion of arson, someone dies, kilala mo man or hindi, alam mo man or hindi. The case will be, or the crime will be, arson with homicide. Wala niyo? Again, ang tatandaan niyo po dito sa dalawang yan. The crime would now be arson with homicide. Nakuha niyo? Sir, apply. Paki-apply. Sa robbery. Sa robbery kasi, kunyari, 4 kami robbers. Tama? 4 kami robbers. Nang-rob kami ng bangko. Para makapatay po, para makapang-rob po kami, pinatay namin yung gwardya. Kaso, robbery with homicide. Correct. Dumating ang pulis nung nang-rob kami. Nakipagputukan kami sa pulis. Napatay namin yung isang pulis. Kaso namin, robbery with homicide. Nakipagputukan kami sa pulis. May natamaan sa aming 4. 3 sila namatay, ako na lang natitira. Example lang. Kaso ko. Kaso ko. Kaso ko. Robbery with homicide pa din. Liable po ako sa pagkamatay nila. Apo. Hindi yung pulis. Correct. Hindi yung pulis. Nagputukan. Hindi ba natin natamaan yung pulis? May natamaan sa likod. Marites, bystander. Kaso, robbery with homicide lang. Kasi basta may namatay. Nagsulod ka sa balay. Sa bintana ka nagsulod. Abre. Pag lumpat mo, may arasang bata below 3 days old. Natamakan. Natapakan mo, patay ang bata nga below 3 days old. Kaso, robbery with homicide. Opo, eto lang ang tatandaan mo. On the event, or on the occasion of robbery, someone dies, robbery with homicide. Biskan sin-o pa nang namatay. Except lang so namatay ang kuko mo lain na na. Basta may napatay nga tao. Okay? In-apply na siya dira. Nakuha na niya? Okay. Paano kung ganito, sir? Nang rob kami. Pak, rob. Nakuha na niya? Karon, nagsibat na kami. May nagsibat na kami, no? Nakalagyo na kami, ara na kami sa dalan. May ara nagharang sa amon nga tao. Pinatay namon karon ng tao. Kaso namon, robbery lang, separate ang homicide. Robbery and homicide. Bakit?
Hindi na siya during arson, during robbery. Hindi na siya on the event of robbery. Tapos na mo. Tama? Okay, amo na siya guys. Nga kung sa arson naman, sinunog mong balay, may tao. Tama? Ara ng BFP. Tama? Ara ng BFP. Nagsulod ang BFP kay i-rescue ang tao. Tama? Tama? Apil sa napatay ang BFP. Ano ang kaso mo as to the BFP? Wala. Kaya siya man ang nagsulod. Tapos mo naman ginawa yung arson mo. Hindi ibig sabihin kasi guys na dapat matapos yung sunog sa arson. Hindi. Consummated na agad eh. Nakuha ninyo? Yes po. Ngayon, okay na tayo dun ha? Basta may namatay, except lang dun sa BFP na sumunog. Okay. Ang palaging tanong, ewan ko ba't di nyo rin tinanong, meron bang prostrated stage ang arson? Ha? Anyone? Ha? Sino nagturo yan sa inyo? Sir Gura? Yung totoo? Sinabi niya yan? Wala man. Wala niya na topic. Tama na yung balay. Tama? Tinapunan mo ng gasolina. Tinapunan mo ng gasolina. Karon, may nakakita sa imo. Tinaglagyo ka. Kaso, attempted arson. Very good. Tinapunan mo ng gasolina. Tinapunan mo na ng posporo. Nag-apoy. Umulan. Napatay ang apoy. Kaso, consummated. Tama? Consummated. Parang rape. Tapsing lang, rape na. Tama? Hindi pinanglan, nagawasan ka. Hindi kinahanglan, nahuman mo. Ang penis kag vagina, nagtapsing lang, mere touching, rape na siya. Tama? Yes, correct. That is the same with rape. Sabyagan mo ng gasolina. Sinindihan mo na. Tapunan mo ang posporo. Umapoy. May dumating na tao. Nakita niya. In-extinguish niya yung apoy. Patay. Kaso? Ha? Consummated. So the question is there a frustrated arson? The answer is yes. It is because of US versus Valdez. Okay. Hindi. Actually, debate na yan. Matagal na. Okay. Nakikipag-debate din sa akin dati, mga lecturer na wala daw talaga. Para siyang rape. Okay. Ano sabi ng Article 8 ng Civil Code? Judicial decisions interpreting or explaining a provision of a law by the Supreme Court shall form part of the law of the land. Tama? Lahat daw ng desisyon ni Supreme Court, hindi man yan siya batas, jurisprudence ang tawag, ay magiging parte ng batas ng Pilipinas. Tama? Yan, Article 8 of the Civil Code. Tingnan mo puti. Ang pinaka-existing po, landmark case ng arson is US versus Valdez. At ang tawag sa kaso na yan is a pro hac vice. US versus Valdez is a kind of a pro hac vice case. Pro hac vice, paki-google guys.
Pro hac vice means only in this case. It applies only in this case. Bakit, guys? Sakalang po mababago yung desisyon ng US versus Valdez pag may nangyari ng katulad sa ginawa ni Valdez. Doon pa lang magkakaroon ng bagong interpretation. Ano bang ginawa ni Valdez, guys? Gago to si Valdez eh. Sinong Valdez dyan? May Valdez dito? Wala naman. Valdez ka? Ah, hindi. Ito. Balay. Nagtigom siya sang tela. Ginsugpon-sugpon niyang tela. Kag ginsaw-saw niya sa gasolina. Gago eh, no? Ginbutang niya tong ginsugpon-sugpon niya nga tela. Diri, oh. Yan. Gini mo niya pabilo ba? Tama. Sinindihan niya part. Sinindihan niya, nag-apoy. Naputol dira, oh. Ang sabi sa US versus Valdez, that is an example of frustrated arson. Ah, okay. Ngayon, sa tingin nyo, mababaliktad pang US versus Valdez? Wala na. Sino ang tanga na mag-aarson? Ganitong gagawin. Itapon mo na lang sa bahay. Diba? At diretso mo na doon sunugin. Yung ginawa niya, oo. Ginimuhan niya pabilo. Kaya ang tanong, guys, basic. Actually, guys, mayroong pagkakataon na lumalabas yan sa exam. Ganun lang ang tanong, guys. Is there a frustrated stage of arson? The answer is yes. Very yes. Bakit? Supreme Court lang po. Only the Supreme Court has the power of judicial review. Sila lang po eh. Ay, di mag-Supreme. Yun yung sagot ko sa mga lecturer na nakikipag-argue. Eh di kung ipagpilitan mo na walang frustrated arson, applyan mo yung Supreme Court, okay, palitan mo yung desisyon. Hindi nga eh. Hanggat wala pong desisyon na nagbabago niyan, walang nagsusupersede na sinasabi. Nandyan pa rin po ang US versus Valdez. Eh sir, US man yan sir, hindi man Philippines or people. Nauna man kasi tayong sinakop ng Amerikano dito, guys. Kaya nga US versus Valdez yan bago tayo naging independent. Kaya may mga kaso na US versus Valdez pa rin ang ginagamit. US pa rin ang ginagamit. Again, if the question is there a frustrated arson? Yes. Kung may reviewin na nagsabi, guys, or may teacher na nagsabi na wala, ihampak sa iyang nawong ang ang US versus Valdez, no? I-print bala dira sa ipa-print mo sa sa printing shop. Tapos ipa-bind mo. Aryo. Frustrated arson, no? Guys, kahit ako, guys, actually, kung ako mag-interpret, wala pong frustrated ang arson. Actually, kahit ako, parang rape. Ang problema nga, wala tayong magagawa. Si Supreme Court ang nagsabi, meron daw po. Pero, pro hac vice. It applies only in this case. The time na may mangyayari pong ganyan, example, sunugin nyo to. Tapos pabilo, butangan nyo. Amo na. Tapos, udon nyo sa tunga. Example. Kag i-explain na sang Supreme Court nga attempted lang na. Wala na sang frustrated. Ibutang niya dito sa iyang jurisprudence. There is no such thing as frustrated arson. Only attempted and consummated. Dira palang ma-supersede ang US versus Valdez. Nawa? Yes. Eto. Pangpakalat. Okay. Lagyan nyo Tagalog para mas mabilis. Trailer. Flammable man yan siya.
Ang ginagamit mong gasolina, di ba? Pampakalat. Pampadako. Accelerant. Kag, dalawa na siya. Pagpadako, kag pagpapaspas. Okay? Pagpapaspas, kag pagpadako. So, kadalasan ano ginagawa nyo? Pag pinalibutan nyo na po ito ng gasolina, kung saan nyo po gustong ilagay yung pinakamaraming gasolina, amo na siyang kusog ang apoy. Amo na siyang accelerant. Example, gusto nyo sulugin talaga to kasi nga, nandito po yung documents na pinakagrabe ang value niya. Dito nyo i-concentrate yung ilalagay nyo. Pero ito, lagyan nyo pa din. Ang ilalagay nyo dyan, tawag dyan, trailer. Daanan. Para maglakat sa dire. Tama? Apo. Plan. Pangsiga. Pangsiga. Pangsindi. Pangsiga. Ito lang din tanda niya. Sa kanila guys, dahil plant, combustible lang. Trailer kag accelerant, flammable. Ibig sabihin, liquid. Ibig sabihin po ito, hindi po siya liquid. Plant, pangpasiga. Pangsiga or pangsindi. Again, trailer, pampakalan. Accelerant, pangpakusog, kag paspas. Plant, pangsindi or pangsiga. That is your intentional causes of fire. Wow! Yes. Hindi talaga natin kayanin ba? Sige. 12 naman na. Kain muna kayo. Please, balik kayo 1 para mag-start tayo 1. Ha? Kasi baka 4:30 lang talaga tayo guys. Kailangan kong puntahan muna yung aking anak. Ha? Nasa hospital kasi. Thank you. Please understand me. Pero ipag-pray nyo na lang din na makalabas na po siya ng Wednesday para sa Thursday. I-extendan natin to para matapos natin lahat yung siyam na subject ng CDI. Thank you very much po.